Pag ako ang nanalo, magpapagawa tayo ng maraming basketball court. Magpapagawa tayo ng mga waiting shed. Shoutout nga pala sa aming SK chairman nung time na yun. Yung panahon na yun, 1996 yata, 97. Si Reggie Cruz, yun yung aming SK chairman. Tapos maglinis muna tayo ng isda mga boss. Pero habang naglilinis tayo mga boss, magkwentuhan tayo mga boss. Kaalala ko yung kakatapos lang sa atin sa Pilipinas na eleksyon, yung barangay election at SK election. Yung nangangampanya ka, tapos pag nakaupo na, mahirap na hagilapin. Hindi mga boss, totoo niya, kaya nabanggit ko sa inyo yan. Nalinisan ko na yung isa. Kasi mga boss, nakakayaman sa inyo sabihin. Dati rin akong SK kagawad mga boss. Di ko na tanda, siguro anong taon ba yun? 1997 yata yun. Ayan, mga ganon mga boss. Nung eleksyon na yun, tatandaan ko, panglima ako mga boss. Nakaisang termino ako noon. Marami ding activities noon mga boss. Lalo sa sports mga boss. Malaking tulong yun mga boss, yung kapag may proyekto ang SK, lalo na sa mga pagdating sa sports, para malayo sa bisyo yung mga kapwa nating kabataan. Kasi dati uso pa yung nung ganong edad ko, yung nagkakaroon kami ng pa-contest bukod sa liga ng basketball, volleyball, baseball. Meron din yung mga dance contest, tapos yung nagpapaparty ba mga boss? May bayad yung pagpunta mo dun sa party, yung bang sa basketball court. Tapos si dati naalala ko parang hinaharangan lang yung buong basketball court ng lambat. Tapos siyempre para makapasok ka sa loob, may bayad. Yun yung natatandaan ko dati mga boss. Tapos yung kikitain nun, dinadagdag namin sa pondo. Shoutout nga pala sa aming SK chairman nung time na yun. Nung panahon na yun, 1996 yata, 97. Si Reggie Cruz, yun yung aming SK chairman. Tapos natatandaan ko pa yung iba namin mga kasama sa konsele. Tira isipin ko muna kung matatandaan ko pa. 7 kami nun si Roy Lopez, first consular yun tapos yun na pa ba, di ko natanda yung iba mga kasi 7 kami nun panglima ako nun. Kaya na-share ko lang sa inyo kasi sa tuwing
gaganapin yung SK election, naalala ko yung ano, yung dating naging SK councilor ako mga boss. Kaya ako nanalo ng mga boss. Marami kaming partido. Kasi sa amin noon ano purok ang tawag sa isang lugar. Purok 1, purok 2, purok 3, purok 4, purok 6, ganyan. Purok 1 kami mga boss. Napakarami kong kamag-anak doon mga boss. Shoutout nga pala sa De La Cruz family. Yan, doon kami sa Purok 1. Halos puro De La Cruz ang nakatira doon mga boss. Kaya tuwing ginaganap yung eleksyon, laging isang mayroong representative na kandidato doon sa aming purok. Kaya nakakaya marinig no? Pag sinasabing nakaisang termino ka pero wala kang nagawa. Siyempre, ang SK chairman at ang kapitan, magkasundo yan mga boss. Kasi pagka may project yung isang konsehal ng kabataan, pipirma lahat ng SK councilor, tapos pipirma si SK chairman, tapos iakyat kay kapitan, tapos sa munisipyo, tama ba ako? Parang gano'n yun. Hindi ko natanda kasi tagal na eh. Ganun yung pagkakatanda ko dati. Nyo ako mag-comment kayo sa akin kung tama ako o mali. Parang yun yung ano. So bawat isang konsihal, kasi natatanda ko na sa isang linggo, laging merong may tinatawag ng pagpupulong, nakalimutan ko na yung tawag dun eh. Session ba yun? Parang gano'n. Sa isang linggo meron kami noon. Hindi ko alam kung every Monday yata, Tuesday. Basta mag-comment kayo sa akin kung tama ba ako o mali, tapos i-correct nyo na lang ako. Parang ganun yung natatanda ko eh. Pakulo ko muna bago ko ilagay yung pampano para hindi madurog. Tapos na-duty kami noon sa isang linggo, parang dalawa. Isa o dalawang beses kang duty, may araw kang duty ka sa barangay. Active pa ako noon eh. Talagang sumasama ako noon kapag may mga gathering na pag naiimbitahan, ganyan. Siyempre, mga kabataan, di ba mga boss? So parang sumasali ako nun sa mga iba-ibang samahan, yung grupo. Natatandaan ko pa noon eh, ang nag-invite sa akin nun para lumaban ako ng SK Councilor. Yung YMC, yung Youth Movement Council, parang ganun. Sila yung nag-invite sa akin dati na nagpasok sila ng mga isasali nila sa pagiging sa SK election. Sa Purok 1, ako yung pinili nila gano'n na. Pero wala naman ako kabalak-balak talagang pumasok sa gano'n. Di dahil siguro dahil sa gano'ng edad mo, na ano ka na rin, parang nadala ka na rin. Pero maganda naman yung layunin mga boss. Para din naman sa atin yun mga boss. Natapos yung isang termino ko, ang natatandaan ko noon parang nag-stop election noon eh. Nung after ng isang term ko, 3 years ata yun. Magkakaroon dapat ulit ng election, hindi natuloy. So, na-extend na naman yung aming panunungkulan. At ganun pa rin. Naging okay naman ang lahat. So, basta hindi ko alam kung nagkaroon ba ng problema dati. Hindi naman siguro. Naging maayos naman ang lahat. Hindi ko na matandaan kasi yung mga iba kong kasama eh. Pero pag naalala ko, isa-shoutout ko sa susunod na paggawa ko ng video.
Wala lang, naalala ko lang yung mga boss. Masaya nun eh. Nung panahon na yun, talagang kapag may mga ganyang pa-contest kami, yan, umaga pa lang active na kami niya. Napunta na kami ng basketball court sa Bayside, sa Calamba Bayside National High School. Doon ako nag-aral ng high school, mga boss. Yun yung binabaha kami pag pag nagbagyo, binabaha yung school. Walang pasok at yung mga room namin doon, ginagawa nilang nag-evacuate yung mga nakataras tabing dagat. Doon sila tumitira. So, nabawalan kami ng pasok noon, mga boss. Kaya doon ako nag-graduate. Nag-graduate naman ako ng elementary sa Linga Elementary School. Doon din sa malapit din doon sa school ng high school. I-share ko lang sa inyo yung mga boss pero hindi ko naman pinagayabang yun sa inyo. Yun lang yung na-experience ko dati nung kabataan ko. Marami kang maririnig eh. Alala ko pa noon nung nangangampanya pa lang ako noon. Ano magagawa mo? Anong maitutulong mo? Ganyan. Hindi na mismong kabataan mismo yung nagtatanong sa minsan eh. Yung mga matatanda na. Pero which is tama naman sila kasi pwede naman magtanong kahit sino eh. Siyempre, di ba, kanya-kanya ano yan, tawag doon, plataforma, ganyan. Pag SK ano pa lang yan SK election pa lang yun. Pero yung mga kasamaan ko, yung mga kalaban ko, ang gagaling nilang magsalita. Talagang gusto talaga nilang maging SK councilor, maging SK chairman. Ako naman, baga wala talaga akong hilig doon. So kaya hindi ako talaga nakahanda, naka-prepare ng mga ganito, ganyan. At yung wala nga akong ang todo yung pinamimigay na nakalagay yung pangalan mo tapos for SK Council, ganyan. Natandaan ko wala ako noon eh. Wala akong sarili pero meron yung maramihan, isinama lang nila ako doon. Kasi parang ilang linggo na lang yun eh. Nung in-invite nila ako, buo na talaga sila. Buo na. Siguro naisip nila na pumunta tayo ng Puro Uno kasi merong isang angkan doon na malaki. Parang ganun siguro yung inisip nila dati. So ngayon, ako yung napili nila doon. Sabi naman nila na kailangan daw merong isang maging representative doon sa amin, sa Puro Uno. Tinanong ko yung mga magulang ko at saka yung mga lolo't lolo pa namin dati. Okay naman daw ako, sige. Susuportahan naman daw ng mga apo-apo, anak-anak ko. Di, sige. Pero, ang isip ko na noon, nung araw na ng eleksyon, pagkatapos kong bumoto, umuwi na ako nun sa amin eh. Hindi na ako pumunta dun sa parang hideout, parang ganun yung tambayan namin na kung saan kami dapat magkakasama. Umuwi na ako nun, tatandaan ko. Tapos, ayun, nabalitaan ko na lang na nanalo daw ako pang 5. Sabi ko talaga, nanalo ako. Kasi wala naman talaga akong plano. Yung mga iba namin kasama, sila yung may plano talaga. So sabi ko, siguro ganun pala talaga ang politika. Kapag para sa'yo talaga. Yung hindi mo inaasahan, minsan yun yung nangyayari. Halimbawa, gusto mo talagang manungkulan. Pero medyo mailap sa'yo ang pagkakataon. So, masama ang loob mo kasi gusto mo talagang manungkulan. Yun naman mga taong hindi talaga gustong manungkulan dahil gusto ng mga tao na ikaw ang lumaban, sila pa yung nananalo. Kaya nagulat kami ang mga kamag-anak ko na nakalusot ako. Hindi naman talaga ako
Nangangampanya palagi noon. Napakadalang. Tapos nung mismong araw ng, ano bang tawag doon? Yung magkakaharap kayo. Ano ba yung meeting di Avance ba yung yung magkakaharap kayo, sisiraan mo yung kalaban mo. Pambira. Yun. Tanda ko pa yun eh. Nung pinakilala na kami nun eh, pinakita ako nun eh. Eh sinabi ko, sige nun, taga Purok ganito, ganyan. Eh siyempre, ang dami kong mga kamag-anak doon. Sa Purok Uno. So, pumunta din sila doon. Para bang mga ano ko yun eh, mga baon ko yung mga taga-suporta. Eh, nung panahon na yan, medyo kahit kaliwa pa ako, sumayaw, sa ayaw at sa gusto niyo mga boss. Dati rin ako dung sumasayaw, dancer, ganun mga boss. Mahilig din ako sumayaw dati kahit parehas kaliwa yung pa ako mga boss. Kahit matigas yung katawan ko. Yun, siguro isa rin yun sa nagdala sa akin kasi siyempre mahilig din kami sumayaw sa ibang baryo dun sa lugar namin. Parang nakilala na lang gano'n. At bago pa ako naging SK counselor noon, nagsilbi muna ako sa simbahan. Dati akong COA, Knights of the Altar mga boss. Nagsilbi din ako sa simbahan. At kahit hindi ako marunong kumanta, napasali din ako doon sa choir. Kumakanta rin ako doon sa simbahan dati. Pagkatapos ko yata maging sakristan yun, tapos saka ako sumali sa choir. Sinali nila ako sa choir pala. Ayun, i-share ko lang sa inyo ano yung kabataan ko dati. yun yung experience ko lang dati. Nakakatuwa na masarap balikan. Nabanggit ko na yung mga nangyari sa SK, kung may mga mali akong nasabi, mag-comment na lang kayo sa akin kung tama ba yung sinabi ko, yung pag may session, mga ganyan. Nakalimutan ko na kasi, tagal na kasi. Tapos parang hindi ako talaga masyado interesado dun sa SK na yun. Pero nung nanalo na ako, binigyan ko ng malaking attention. Siyempre, kumbaga, binoto ko nga nila eh. Dapat, gawin mo yung ano mo, yung best mo, ibigay mo yung best mo. Yun, na-duty ako sa barangay nung ganyan. Yung ganung edad ko, napunta ako doon. Tapos, may mga kasama akong barangay doon, ganyan. Pag meron pa nung curfew mga boss eh. Hanggang alas 9 lang yata yung mga kabataan, hindi ko natanda. Yun ang experience ko dati na natatandaan ko. Hindi ko pinagyayabang sa inyo mga boss ha. Na-share ko lang sa inyo kasi naalala ko yung election eh, yung SK election. Kasi dati matagal yan nawala eh. Hindi ako sure. 96, 90, 99 tapos. Parang 2000 na eh. Year 2000 na nagkaroon ulit ng election ng SK. Ewan ko kung ano, mag-comment kayo sa akin kung mali ako o tama. Mga 2000 na eh, 2000 na mga ganun. Year 2000. Kahit ganito lang ako mga boss. Kahit ako hindi marunong mag-English at kahit ako ay high school graduate lang mga boss. Kahit pa paano nagkaroon naman ako ng ganung ano. May ganung pangyayari sa buhay ko na naglingkod ako sa simbahan at naglingkod din ako sa aming baryo. Nakakatawa lang pag eleksyon ng mga boss. Nagsisiraan talaga mga boss eh. Ako nun wala naman akong ano eh. Kumbaga parang hindi talaga ako interesado ba. Kaya nung kapag yun nangyari yung harap-harapan na yun ng mga konsyal ganyan,
iba-ibang ano, samahan, iba-ibang tanong. Hindi ako masyado affected mga boss kasi wala akong siniraang tao noon. Wala namang ganun mga boss. Basta kung ano lang yung gusto kong sabihin nung ako'y pinagsalita na kung ano yung magagawa ko, yun. Sinabi ko lang yung sa sarili ko. Wala na akong pinangako na ganito, ganyan, ganyan. Walang ganun mga boss. Wala akong pinangako kahit ano man na gagawin ko. Sinabi ko na lang na kung papalarin ako, magiging aktibo ako sa lahat. Ganyan. Tapos yung iniimbitahan ka, nung time yun medyo mainit yung ano na nun kampanyahan. Yung nagbabay-bahay na. Talagang kasama nila ako. Sinusundo nila ako sa amin, tapos sasama nila ako mag-iikot sa mga purok-purok. Siyempre, may mga kakilala din tayo, kamag-anak, kaklase, ganyan, kaibigan. Ayun, nakakatawa mga kampanya. Nakakatawa. May marinig ka, hindi maganda. Wala namang magagawa yan. Pambihira. Hindi mga gano'n. Pangkaraniwan na naman yung mga boss. Wala na. Natutuwa lang ako pag naalala ko. Sa mga taga-Palingon dyan, sa mga taga-Alamba na nakakilala sa akin, sana mapanood nyo itong video to at mag-comment kayo sa akin para ma-share nyo rin doon yung mga sinabi ko na hindi boss J, ganito yan. Boss J, ganun yun. Mali yung sinabi mo. At least, di ba, nag-comment kayo sa akin. Para kung meron mong magtanong sa akin na mali daw ako, pwede kayo mag-comment doon para yun din yung sasabihin ko na yun pala yung dapat na yun ang sasabihin ko. Wala kaming sweldo nun, mga boss. Ang SK, counselor, wala. Ang alam ko mag-comment talaga kayo, i-correct nyo ko kung mali. Ang may sweldo lang, SK chairman. Yun ang alam ko Pero, meron sa aming isang lugar na may sweldo mula SK chairman hanggang SK councilor, may sweldo sila kasi depende yata yun sa budget or sa era na tinatawag ng nasasakupan ng inyong baryo, gano'n. Hindi ko alam ano yun kung saang lugar yun sa amin sa Calamba, yung mula SK chairman hanggang SK councilor, meron silang sweldo. Nagana lang kami sa sa t-shirt, SK. Puro ganun lang talaga. Malimit kami bigyan ng SK ganyan, SK chairman, SK councilor na may tatak na ganyan. At doon ko na kilala at hindi ko inaasahan nung ganong edad ko na makakaharap mo si congressman, makakaharap mo si governor. Siyempre, di ba, pag ordinaryong tao ka lang naman, ordinaryong citizen ka lang naman, hindi ka naman basta makakalapit sa ganon, di ba? Yung bahay ni mayor, makakapasok ka, iimbitahan ka. Alam niyo yung mga ganon mga boss, parang hindi mo inaasahan na mangyayari sa iyo. Di ba, nakakatuwang isipin. Pag naalala ko nga ngayon, ito mga nagkaedad na ako. Tanda ko na talaga yun, 43 pa lang ako mga boss. Mukha lang akong matanda. Ayun, pag naalala ko yun, natatawa na lang ako mga boss. Kasi yung bahay ni Mayor, hindi ko naman sukat akalaan kahit sa panaginip na makakapasok ako sa loob ng bahay, no? Ganun pala kapag pala ikaw ay isang kandidato. Sa Quezon ako, matagal din ako nagsilbi dun Nakasutana ako nun mga boss. Puting-puti yung suot ko. Alam mo, napakabait ko. Pasensya na kayo dito sa sa aking kung paano ako magsalita. Ito yung normal ko mga boss. Pasensya na kayo. Hindi ako maano magsalita, maganda magsalita mga boss. Tulad siguro ng ibang napapunod yung vlog. Sa akin, kung ano lang yung natural ko, sana maging masaya kayo. Sana
Sana napapasaya ko kayo. Lagyan na natin tong ating pampano mga boss. O, di ba? Sinasabi pa dati, kapag ako ang nanalo, magpapagawa tayo ng maraming basketball court. Magpapagawa tayo ng mga waiting shed. Di ba yung mga sinasabi mga boss, ano?